kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pica. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Anato na oras sa kabarangay, impunto alas 8 na. Oktubre 24, good morning Eastern Visayas sa Biyernes nga adlaw. Dinilawat kita aton kadaagang programa, Good Morning Eastern Visayas. Gintirigub nga puwersa hadton PCO, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko nga Philippine Information Agency. Atipen pumida ito na iyo kahampang diniha stasyon DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Kapag natin diniha Master Control, Chief Coach Yufem Buna Jr. Pinagito na supervision ni Chief Tig Joey Transmitter at Ruth Rivera Abunda. 1 hour nga balitaan na tikang hamagkaiba-ibang lugar, probinsya na aton rehiyon. Pinagi syempre hito na aton na mga kaugop, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod Southern Leyte. Makakahampang natin unina Miss Ria Mikate, maupay nga aga Ria. Mga kaupdanan naton dida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod Southern Leyte. Sugadman ASM Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. PIA, Philippine Information Agency, Samar, pinagikan Sir Aaron Cotihar. Maupay nga aga haaton nga tanan na pagtaga panahon anay dini haaton syudad hito na Borongan, medyo okay ton aton panahon na yana. Nagi-effort Mr. San hapag kaya na pag malaka full blast para naman maging maupay ton ato na mga trabahoon samtang naghihinangkos kita ito na mga trabahoon na yana nga adlawhan na Biyernes. Oronina aton kabugusan nga hulagway dinhi aton dapit ha syudad hito na Borongan nga nabugus nga probinsya hito na sinirangan na Samar. Oras ka barangay nga 2 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Acknowledge naton iton aton na mga ka-live stream yana. Sugad man iton adala hairatag sa nga panimalay nga aton na mga kababayan na maupay nga aga
Happy Friday. Kumusta ito na iyo Biyernes? Sana okay, alright kita yun ang adlaw na Biyernes ngan para masaydan kita. Kumusta kaya ito na mga sitwasyon na dito naman magkalain-lain nga probinsya ato na rehiyon? Siyahan unahon na laanay naton na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Mapay nga aga Miss Ria Mikate, kumusta ito na panahon nga iba pa nga hulagway dira naman probinsyan Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Miss Ria. Alright, parang nakamute ata ka mo, Ria. Good morning, Eastern Visayas. Okay nga aga. Alright, sige, balikan natin. Ayan, Miss Ria, good morning. Yes, sa Makausa pa, Rise and Shine Pilipinas, and good morning Eastern Visayas. Good morning kanimo Ma'am Pen, kang Sir Jean, and kang Sir Aaron. And sa tanan natong mga ka-RP and mga ka-PIA no, nga nagsubaybay sa atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Ngalan di ay sa station manager dari sa Radyo Pilipinas, sugod Sir Dindo Alaras kini ang inyo alagad sa kahanginan. Makauban gid ninyo matag Biyernes, Ria Yang Mikate, and kauban nato karon no, sa Master Control Kuya Noel Palukod. Unahon sa nato update sa atong panahon, thank God no kay wala gyoy na sinating pag-uwan no karong buntaga diri gyud no sa lungsod sa Sugod. So kwahi sa nakalabay gyud no nga duha ka adlaw gyud Ma'am Pen o kay sunod-sunod gyud ang pag-uwan, and karong adlaw finally nagpakita na gyud sa iyang bidlisew si Haring Adlaw, and manginaota nga magpadayon gyud no ang maayong panahon labi na kay karong adlaw no dito sa lungsod sa Nahawan adunay dakong kalihukan no sa Catholic school no diin karong adlaw gi sa ulog ang ika-75 nga founding anniversary, particular na gyud sa St. Anthony's High School, and karong hapon adunay programa, aduna poy misa nga pagadumalahon mismo no sa bishop gyud no diri sa Diocese of Mass. And so later this afternoon so mobiyahe ta no pa Pacific area o para sa maong kalihukan. Sometimes sa peace and order, generally peaceful, wala kayo madagkong panghitabo or kagubot ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nakalabay, and maugi hapon ng mga ka-RP padayon gyud sila no. Hingpit gyud ang ilang pagbantay no sa atong mga kadalanan. So padayon ang ilang checkpoint operation aron masiguro no sa atong kapulisan nga ang mga driver, mga motorist sa rider on nisunod or padayon pagyud nga mosunod no sa balaod trapiko, and padayon pong ilang pakigdialogo no pinagi sa pag visit, barangay visit gyud no sa ilang mga area of responsibility diri gyud sa probinsya sa Southern Leyte aron ma-actual gyud no nga mapapasabot sa mga lumulupyo ang mga nasudnong balaod. So particular na gyud no ang gihatagan nila karon og prioridad kaning sa bahin sa illegal nga droga, kaning pang-abuso, mga kanipong kabahin sa terorismo. Sumao gyud na ang gihatagan gyud karon og pagtagad sa atong kapulisan. Samtang arita sa power update no gikan sa atong electric utility provider pod no diri sa Southern Leyte nga mao ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So karong adlaw di ay mga ka-RP adunay naka-schedule nga power interruption no affected area no mga ka-RP para karong adlaw whole day from 8 a.m. to 5 p.m. affected ang Villa Jacinta, Guadalupe, San Isidro, and Upper San Vicente, Macrohon. So ang rason po niyan or purpose, single phase line reconductoring from Bear to Insulated, and then 7 a.m. to 5 p.m. ugmang adlaw. Pundol hinunangan to entire Silagos, Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. So ang rason po niyan 3-phase line reconductoring from Bear to Insulated diha sa may Kanipaan, Hinunangan. So in addition pod ugmang adlaw aduna poy 45 minutes nga pagkapawong sa kuryente between 5 p.m. and 6 p.m. Then affected area ang Kanumay, Huangon, Malitbog to entire Sugod Bay, Panaon, and Pacific areas of Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. So ang rason po niya normalization of power in connection po no sa ipahigayon nga transmission line corrective maintenance no diha sa may Ormoc, San Isidro 69 kV transmission
line. So far no mao na ang naka-schedule no nga power interruption nga gipagawas gyud sa Solleco. Samtang water update mga ka-RP, walay gipagawas nga bag-ong disconnection schedule ang Sugod Water District. So walay report karon na record nga pagkapaong sa linya sa tubig. But mao gihapon biso gihapon no sa Sugod Water District nga kung gani ana so ipa sabot gyud na no sa buhatan aron maaksyonan. Alright, og para sa mga balita no nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod para karong adlaw gyud no nga Biyernes din atong makauban Aljon Malot, Ma'am Gemma Destriza, Ruel Bugnos, Javik Epez ug ang inyong alagad sa kahanginan. Arita sa Pacific area no sa Southern Leyte, kapino sa kalibo ka senior citizens sa Silago nakadawat na sa ilang pensyon sa third quarter panagtambayayong sa kapulisan ng mga tunghaan sa San Juan gipaligon no sa Sugod Bay NCSC cash gift payout malampusong gipaygayon sa Sugod Technopreneurial Training gipahigayon alang sa usa ka grupo sa mag-uuma sa Malitbog. And para sa Leyte area, Leyeco 4, gipasabot nga dunay pagkunhod sa presyo sa kuryente alang sa buwan sa Oktubre. At ang iyang kumpletong detalye guban pa sa atong pagbalik karong taod-taod. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas! Na mga salamat, Miss Ria Mikate. 9 minutos na kabarangay nakalabay halas sa 8 haaga. Ato naman na aruan hinapaunang impormasyon ASM Jean Navelon. Mapay nga aga, Jean. Good morning, Eastern Visayas! Kasamang Pen ug sa bugos nga staff and management sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pamuno ni SM Ruth Rivera Abunda. Ngan sugad man, good morning, maadyong buntag kan kauban Ria Mikate. Ngan sugad man sa bugos ni staff and management sa DYSL sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. And good morning usab sa Information Manager, Provincial Information Manager sa PIA sa Lalawigan San Samar, si Sir Aaron. Good morning. Ngan didi sa Sulan San Calbayong, kaupod ko sa control si Ezra Tarong and Engineer Joven Cardenas. Maaglaw yan na didi sa Sulan San Calbayong, paso-paso naman luwat hindi namon na panahon sa lita para sa itong mga nagbubulad sa aglaw pang trabaho, mga kapuso, mga paratricycle. Kinanglan magbalon ka mo tubig kay makori na mapaso ang aglaw. Ngan sugad man sa mga senior citizen, mga karilagsan, itong mga nagbibinaktas sila, pag hirot ka mo sa heat cramps, heat exhaustion, labi na, makuri, ini kung kinanglang magbalon gud ka mo sa tubig, ngan kung mahimo, ayaw kumanay, mga kalalagsan, pag gawas ang iyo panimalay, kung wari man lang ka mo importante nga tuyo kay delikado ang heat stroke dida kung sobra ang paso sa aglaw kung labi na kung nadaka mo sa gawas. Sa pagtaga tubig, waray abiso ang Calbayog Water Company nga waray mga scheduled water interruption. Duro-diritso ang serbisyo sa tubig sa Calbayog Water Company. Pero alasan doon mga tagas nga mga lugar nga makuri danay maabot sa awas sa tubig.
Sa pagtaga kuryente naman, adihan notice of NGCP scheduled power interruption para iyan nga adlaw. Samtang ako nag-news kanina nga alas 6 na gatigda ng parong ang kuryente. Mga sobra 5 minutos adto nga nawarayan kuryente din sa Kalbayog. Proper, maopen nila kay nakabalik ang kuryente. Asan gimpadayon na lang natin morning report. Para naman yan ang adlaw sa Biyernes, Oktubre 29. Kanina nagamedas ang 30 minutos nga kaparong san kuryente. Tigang alas 6 na aga nga tulas 7 san aga. 30 minutos pero dito sa amon. Nakabalik ang kuryente mga alas 6:20 waray mag 30 minutos. 30 minutos niyan nga kulop nga waray lawat kuryente. Tikang sa alas 4 san kulop nga 2 alas 5 san kulop ang Karayman Substation. Figure 9 ang mga apektado munisipalidad sa Santa Margarita, kag Sumhi, ngadto Ilo, Gandara, Tambungan, ngadto Nakubi. Mga barangay sa Pagsanghan, Langipan, Binalayan, Lahong, Dapdap, ngan Talinga. Ngan Feeder 10, mga barangay, dida sa Barangay Kapukan, ngadto Obrero, Langipan, Pandayan, ngadto Sagaysano, Payahan, ngadto Dagum, J.D. Avelino Street, ngadto sa Hospital Site, Pido ngadto Kagbuburak, Magsay sa Extension, ngadto Narcisa, lagi Panrawis, ngan Magakay, ngadto Karayman, Burabod, ngadto Munbon, Santa Margarita. San Agustin Substation, Feeder 6, mga barangay, tikang Nakubi ngadto San Agustin, tubtub ngadto sa Matuginaw. Feeder 7, Munisipalidad sa San Jorge, Tarangnan, Barangays. Waray kamo kuryente, sunod san usa ka oras, niyan nga kulop. Alas 4 ngadto alas 5 san kulop. Tungod din isan correction of critical cut strand conductor sa Phase A between STR numbers 97-HT and 98-3T Paranas ngadto Bliss 69 KBTL. Dabong salamat sa niyo pag-intindi. Alright, amo ladto ang scheduled power interruption para yan ang adlaw. Ngan sa masunod nga mga adlaw, waray abiso sa power interruption sa Melco 1 ng NGCP. Nga bueno, para sa ton mga balita naman nga ighahatag niyan sa second 30-minute stretch and Good Morning Eastern Visayas. Sa diyan natin mga headlines. Evacuation Center gin-turn over sa Lope de Vega, Northern Samar. Memorandum of Understanding pag-address marine pollution ginpirmahan sa Budgasan FEMSIA o LGU Kalbayog. Pinakasyahan nga Samar Investment Forum 2025 bigin lansar para sa pagpadukwag sa pamumuhunan ng pag-uswag sa probinsya. DOI Cebu Head ginkilala ang padayon nga pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya sa Samar. Investment opportunities iginlatag. Amad to ang aton mga headlines. Ang mga detalye katukiban nurunian sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:16. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat ASM Jean Navilon. Padayon ka mo na katutok kaato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas sa Biyernes nga edisyon. Ato na na-greet nato na mga ka-livestream, Presi Reyes, hello mga sir, ngan mga madam, maupay nga agay nga tanan. Good morning liwat Ate Presi Reyes, Jen Golmatico, Ate Merns Portes, ngan iba pa. Bueno, ngadto naman kita Katbalogan City, Samar, pinaghan naton ka PCO, PIA Samar, Sir Aaron Cotihar. Maupay nga aga, Aaron. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, good morning. Mabuhay. Rise and shine haaton, Ma'am Pen, and mopay gihapon nga aga didayos station, Miss Fia and Sir Jean. Maadjong buntag gihapon sa atong Facebook Live viewers nga suki nga mamarati. Shout out aton viewers shout out naman kanina ni Ma'am Pen, Ma'am Presi Reyes and Ma'am Jennifer Gulmatico, nakikita rin. Upod gihapon Sir Bernardo Gotardo, nakikita online. Uy, good morning, sir. Yes. Yes, so, go ahead. kumusta? Ano po iyo costumes? May na ba kita costumes para at Halloween? Ano iyo horror story dahil stations? Baka pwede niyo ma-share aton small pahapyaw aton mga listeners. Waray pa, Ano tiyo Aaron. plan? Oo, hina pa kami kung ano swak na swak. Ang butira, Miss Rhea. Wala pa sa gyud, no, Sir Oray pa. Aaron at Ma'am Pen. Basig diretso na ni pang Christmas. Oo. Diretso na. Sir Jane, Sir Jane, ano tiyo plano? Oray man kami, diri itong uso dito sa amon, pero may daghapon na mga nag-siselebrasyon sa Halloween basta pizza 31 sa Oktubre. Itong laan mahilig naman ang mga kabatanunan irignom liwat. Yapon ito. Didi ngayon haamon one time, Aaron, adton gin papansulot, didi hadton cathedral, adton mga kabataan, one time na hinumdumak. Mga kuan naman nga costume, kanan mga saints. Diri iton nga magpakaradlok. Oo. So, Yes. diba, may dahiton nga, kumbaga, religious naman hiya, nga aspeto. Mayon tayo nga na, Ma'am Pen, no? Oo, diri it nga mga horror. Oo, mga horror. Labi ang mga bata kay dali ra ba gyud sila mahadlok. And speaking of horror, ato lang dahil singit. Oo, Sir Aaron, no, nga diri sa lungsod sa Sugod. So ado naman goy Sugod Bazaar. So ado na area didto nga ado na gyud horror booth pero dili siya free ha. Nagay bayan. Didi naman interested. Speaking of horror, didi ko nag-celebrate hiton All Saints All Souls Day. May didi iton kanan ambot pwede i-mention St. Peter, didi iton may may cemetery. May dahira dida booth nga saluran it ngaran didi haam lungon. Diba iton nga. Tapos pwede ka dito magpa-picture, masilid ka. Silid. Pero nakuan hiya na natigdeng hiya may da pinaka bero bintana dapit. Di ba kakaiba? Kakaiba Gusto naman. tong ganahan mo try. Ay diri. Practice. Sir Aaron, Okay, ano sige man po. hikamo dida, ano may tiyo daman ganap? Waray mamingaw. Mamingaw, Pati diba? kat balogan. Abot waray pa-update. Wala pa, nag-andam pa. Bangin. Sige. Dito sa San Jorge, San Jorge Samar, may na dito nahinutisya nga lagas sa intawon, mga 70 anyos, nagpahimo na sa niya kalugaringon nga lungon para diri makuryan na niya mga anak pag kung mamatay siya. Pero nag-80 anyos na siya, sobra. Adalagya po na lungon, ginanay nala, ginamag na, nabungkag na siya, buhi pa. Astig. Okay liwat kay kung nagaandam ka ngayon parang diri lugod napapadali parang ganon. Malitaw diri man natin aram ito naton ini destiny. Okay. Sige, ako naman po Aaron Gutierrez, taga PAE Samar, makakapod niyo yun ang edisyon para hit Good Morning Eastern Visayas. Pati naman po itaton power updates, tika nga sa Melco 2. Pahibaro para haton mga tinahod nga members, consumers, owners, Daram Island. Magkakamayada po kita intermittent power interruptions o tigdaay nga mga pagparong. Yan ay nga adlaw, Oktubre 24, tigang alas 8 aga tubtob alas 5 kulop. Ini nga temporaryo nga pagparong or kulangan hin kuryente in tungod hin ginbubuhat nga massive line clearing o paghawan han mga tanom kaniba pa nga pagpasamo kan mga linya kuryente han iba pa nga barangay Hadaram asya gintatanggal ini nga mga massive line clearing. Panoy hining aktibidad in hawanan ini mga linyahan kuryente para malikayan ang tigdaay nga pagparong
Ngan masiguro doon pag dig-onahan supplyan kurente para tanan nga konsumidor naton dito sa Daram Island. Para ha mga impormasyon, kadugangan ng impormasyon, bisitahan lang naton an sa Melco 2 official page ngan pwede niyo hira kontakon ng era opisina. Parte naman po han water updates. Didi ha amon area ha barangay 7 didi harani ha may summer foods park. Mapay naman po aton dalagan ng tubig. So far waray kita may nakuha nga recent or bagong updates or advisory tikang ha Tubig Katbalogan Corporation yana or buwas nga adlaw. Para naman ha aton weather updates tikang ha Pag-asa Visayas PRSD basehan thunderstorm advisory number 5 nga ginpagawas alas 5:47 yan nga aga Oktubre 24. Ang Bogos nga Visayas in mga kaesperiensyahin partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and or thunderstorms due to easterlies or localized thunderstorms. Pero may pahimat kon ang taga Pag-asa nga banda may marabot summer, may moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds. Gilalauman inihiya nga magtitikang or apektado it parabot summer nga area. Sulodhan masunod nga usa tugtog 2 ka oras. Kung kikitaon naman ang panahon didi mismo ha Syudad Katbalogan in the past 2 days mapaymanan naton experience nga panahon and sunny weather kita yan na. Para atong presko nga notisya, headlines. PTI Summer nagdumara han Summer MSME Convergence 2025. Katbalogan City District Jail ginlunsad ang National Correction Conscious Week 2025 pinaagihin motorcade and kick-off ceremony. DPWH 2nd District Engineering Office nagdumara in coordination meeting para papatuman nga 15-ton load restriction sa Calviga Bridge. Ang mga detalye gahatag naton ni Ronian. Back to studio, Ma'am Ten. Mga salamat, Sir Aaron Cotihar. Dito naman ha, Philippine Information Agency. PIA Samar, maupay ngayon nga aga-anay nga dahito naton regional head, dito na PIA Serian Arinto. Bueno, balik kita nga niha Borongan, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga ngayon anay kan Franz Navarrete Probe. Good morning. Bueno, pagtagapanahon na didihaamon, although nag-e-effort Mr. Sun, pero partly cloudy kami, yan ang mga oras, sinyales nga diri good makaka-full blast, Mr. Sun, salit pag-andam kita na payong, pananggahiton bangin tumarihtila. 28 degrees Celsius, but feels like 35. Medyo madarudaga ang nagad, yan na iton aton inaabat nga kapaso. Bisan kon madarudalumdum, partly cloudy kita. Pagtaga kuryente, adihin abiso han Isamelco para inihad to na mga miyembro dir ini pagtaga power interruption. Pero magkakamay-adan special nga election para inihan na Board of Director na District 5. Mga kuan ini ang mga konsumidores san Oras, Arteche, San Policarpo ngan hipapad. Buwas na ini nga adlaw markahiton yung mga kalendaryo parang good as kuan na ini winner ha. Kay nag-uusaan man la ini nga kandidato Mr. Ronaldo Picardal. Ayun na pala na congratulate na kita. Waray man hiya kalaban 58 anyos sa lihito mo nga miyembrohan na miyembro konsumidor han Isamelco taga barangay 5 San Policarpo, Eastern Samar. So nag-uusaan lahiya nga nakapasar han mga kwalifikasyon kumo Board of Director han Isamelco. So by inihito na bylaws nganhan PD 269 as amended by RA 10531. So adun mga polling precinct na sabi nga pinili ay in mga collection centers ini bungtuhan na San Policarpo, Arteche ngan hipapad. Para naman hadton mga member consumer owner bungtuhan Oras aniyo pinili ay pagbubuhaton Isamelco sub-office. Adida ini barangay Burak bungtuhan na Oras. Adi naman, sked power interruption logoin kay tulo na ini kaadlaw, tikang pahan na Oktubre 22, 23 ngan, yan na nga adlaw. Posible yan na, parang nahira,
Kaya lasudsyuhan aga nga dala 5 hito na kelup adun mga apektado nga lugar Barangay Baras down to Barangay Sulangan dito la ini habungtuhan Giwan. Magkakamay-adahin conversion han primary line, tikang single phase nga da naman ha 3 phase. So tulo na nga magkasunod nga adlaw. Samtang buwas naman, Oktubre 25, may daliwat na katalaan nga sked power interruption. Ang mga apektado nga lugar naman adton sakop han Kinapundan Substation Feeder D. Parts of Kinapundan, Salcedo, Mercedes, Ngangiwan. So may dahira dito liwat mga aktibidad reconductoring han primary line from 2 to 4 conductor wire. So mga highly technical ini. Di iton maintindihan natin good kay vegetation clearing along the backbone na lines. Pagtaga tubig, waray naman paabiso ato na Borongan Water District, salit paglalauman, nga okay alright iton awas na tubig didahiton aton mga gripo. Komunikasyon okay mandaman, pati na ito na pasiorden. Habugos nga probinsyahan sinirangan Samar. Da mga salamat nga dahiton aton ang mga kasugbong PNP ngan Puwersa Armada han Pilipinas. So kakulup naman naging malampuson adto naging dumara nga Convergence Summit adton stakeholders adton DepEd 2025 Division Partnership Development Forum. So pinakauna kami nga nagadumara dinhi syudad han Borongan habugos nga rehiyon 8. Kasumpay hini oras nga 1 minuto na laog sa mag 8:30 di na ilatag ta na adto na mga dagko nga mga laray uluhan han mga notisya na likom han DYES sa news team. Tree Park titindugon ha syudad han na Borongan sumalay ni hadto na pahayag ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Samtang DepEd Eastern Samar nagaaghat na kooperasyon na pribado nga sektor Adapt a School program. Samtang DepEd Eastern Samar kinilala ang papel han stakeholders sa pag-uswag han dekalidad nga edukasyon ha probinsya. Pangrawat han aplikasyon para ini work immersion outreach program han DSWD 8 amoy nagpapadayon. Amini adto na mga laray uluhan tikang RP Borongan sugad man kanina RP Sogod, RP Calbayog ngan PIA Samar ato nilalatag second half. Di nila ato na taramdan. Morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nasalud na kita ka barangay second half ato na taramdaan na Good Morning Eastern Visayas. Biyernes nga edisyon, Oktubre 24 na. At ipen pumida lagi hapan iyo kahampang kaupod natin di Master Control Coach Euphem Buna Jr. Pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bonda. Bueno, para hadto na mga detalye na mga notisya kanay alara iluhan iginlatag karo kaninala. Ato nunahon ang RP Sogod masunod ang Kalbayog ngan PIA Samar Ultro. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Miss Ria. Good morning Eastern Visayas. Ug ning taknaa ato sang unahon no pagpasabot sa detalye kabahin no sa assistance kana dawat sa ato mga senior citizen no sa Pacific area sa Southern Leyte. Kapino sa kalibo ka senior citizens sa Silago nakadawat na silang pensyon alang sa third quarter ning tuiga. Ang detalye sa balita ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Nahumana ang pagpahigayon sa payout sa social pension sa mga indigent senior citizens sa Silago, Southern Leyte. Nasairan kang Silago Municipal Social Welfare and Development Officer Chris Sahirong nga anaa sa 1,234 ka senior citizens sa lungsod ang nalakip sa mga programa sa gobyerno. Gitaho nga upat ka team gikan sa MSWD og Municipal Treasurer's Office kun MTO ang nagkahiusa isip SOCPEN team kinsang nibisita sa mga barangay aron personal nga ihatod ang social pension sa mga benepisyaryo. Samtang alang sa mga bedridden o wala nakatambong sa payout, nagbalay-balay ang SOCPEN team aron sa pagsiguro nga mahatod ang mong pensyon. Mahinumduman nga nakakuha og pagdaig sa DSWD ang pagpahigayon sa LGU Silago door-to-door payout sa social pension. Hinungdan nga giila kini isip outstanding local government implementer sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am. Memorandum of Understanding. Pila ka siyahan nga Samar Investment Forum 2025 igin-lansar sa pagpauswag sa pamumunan ng pag-uswag sa probinsya sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa inisyatibo sa Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, PEMC, ginbuhat ang Mayor's Conference bahin sa pag-iban sa marine plastics sa East Asian Seas Region.
Usa sa mga nag-atender si Calbayog Mayor Raymond Uy nga nagsaserbiluwat como chairman sa Samar Sea Alliance of LGUs for Fisheries Management and Development. Durante sa ginbuhat nga konferensya, ginpermahan ang Mayor's Compact ug Memorandum of Understanding MOU sabot nga sa LGU Calbayog ug PEMC sa nasabing nga kasarabutan sakop sini ang pagpatuman Official Development Assistance ODA project nga nakatutok sa makabag-o ug epektibo nga mga solusyon sa pag-manage sa magkadurdilain nga klase san basura, partikular sa pag-iban san plastic waste nga nakakaapekto sa kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Asahan nga balita, di naman ha probinsyahan Samar, ha PIA. DTI Samar nagdumarahan Samar MSME Convergence 2025. Pamatiyan na akong report. Gindumara ang Department of Trade and Industry o DTI Samar and MSME Convergence 2025 Digitalization, Innovation and Growth didahan Oktubre 22 tuig 2025 sa Samar Convention Center, Catbalogan City. Ining aktibidad nagtigaman han pag-urusa han mga micro, small and medium enterprise o MSME upod ang mga partner agencies ng development stakeholders. Panuyuhan convergence nga magpag-istoryahan ang mga bag-o nga trends, teknolohiya, ang estratehiya nga nakaapekto yan na ang industriya, ha negosyo, ha Samar. Ang mga diskusyon nakasentro ha digitalization and artificial intelligence, marketing tool, science and innovation, ubod liwat ha aktibidad ang strategic forum ngan success stories han mga business owners and sellers. Nagkaadag gihapon hin Night of Appreciation for MSME Champions, kundi naghatag hin Plaque of Appreciation ang DTI Samar. Usa hanging kilala ha nasabing aktibidad amo ang Philippine Information Agency o PIA Samar, tugod han padayon nga bulig han mga lokal nga negosyante, pinaagi hin pagbahin han era mga istorya hin paglambo ngan inobasyon. Tikang happy ay Samar, Aaron Icotihar. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Aaron Cotihar. Morning, Eastern Visayas. Samtang antes sa naton na notisya at nanay acknowledge at Zaida Sata good morning. 3-part titindugon ha syudad ha na Borongan sumalakan Mayor Agda. Ang detalye report ni Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pagtindugin Free Park, kabanika syudad han Borongan, inkaparte tigpapatuman nga mga programa it lokal nga pamunuan han syudad. Inyadto naging pahayag ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda durante ang gindumara nga City Local Development Council CLDC meeting harayupan multi-purpose gym a government center a barangay Kampisaw naglabay nga adlaw. Ginsabi ni Mayor Agda nga ini nga Tree Park in magiging kagaguban sugadit Central Park ka New York kay Estados Unidos. Gintagan hindoon ang alkalde nga kinahanglan may dagba nga ranit sentruan syudad han Borongan agud itong temperatura syudad in mataghum diri polluted para conducive o maupay ukyan. Ginihimplo pa niya ang lugar han meeting nga bisan kun may da industrial electric funds in mapaso lagi hap. Tungod nga to pa niya waray na dagko nga mga kahoy ang government center pay ralait nga nag-uusaan nga punuhit mangga hatubangan han arayupan gym. Hanasabing okasyon ginmanduan han City Local Chief Executive and City Assessor's Office nga mag-andam hini nga plano it pagpalitin lokal nga pamunuan tuna banika eksakto nga presyo ngan ginpahimang nuliwat ang mga punong barangay nga presente na sabi nga katitiro nga posible sako pan-ira barangay an banika sugad ang barangay Balod, Sungko ug Sabang South hini nga plano an syudad pagtindog hin Tree Park. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita pa nagtambayayong sa kapulisan mga tunghaan sa San Juan Southern Leyte gipalig-on ani ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Siguro sa kapulisan ug sa sektor sa edukasyon ang lig-on nga pa nagtambayayong aron mapreserba ang kalinaw ug seguridad sa mga tunghaan sa lungsod sa San Juan Southern Leyte.
Nasaran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa San Juan Municipal Police Station nga gisugat mismo nila San Juan National High School Principal Albert Hetes ug School District Supervisor Elisa Adelo, si Police Captain Balsasar Culiao, kinsang officer in charge sa San Juan Municipal Police Station atol sa iyang pagbisita sa tunghaan. Tinguha sa maong panagtagbo nga palikunon ang kooperasyon tali sa kapulisado ba magtutudlo aron mapadayon ng luwas, disiplinado ug maayong palibot sa pagkatuon sa mga tinunan. Gitinguha ni Culiao ang padayon nga suporta sa mga eskwelahan sa inisyatibo sa kapulisan nga magpaligon sa kabataan batok sa krimen o bisyo. Gituhan nga ang mga inisyatibo nagpakita sa tinud-anay nga pakig-usa aron na mapaabot ang luwas ug malinawon nga komunidad sa San Juan. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Pia Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 42 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Kauna-unahan nga Samar Investment Forum 2025 ginlansar para sa pagpadukwag sa pamumuhunan ng pag-uswag sa probinsya. Sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Igindumara sa Department of Trade and Industry o DTI Samar Provincial Office sa pakigbubligay sa PLGU Samar, LGU Calbayog ug Catbalogan ngan sa Samar State University o SSU ang pinakasyahan nga Samar Investment Forum 2025 nga may tema Igniting Growth Through Partnerships kakulo Oktubre 23, 2025 sa Samar Convention Center. Sa iya opening remarks, ginhatagan doon ni DTI Samar Provincial Director Engineer Milo Macabare nga abierto ang Samar para sa negosyo kadungan san mabugat nga pahayag nga ang probinsya hindi rila naguhulat san oportunidad kundi aktibo ini nga naghihimo kalakip sa mga aktibidad san programa and investment pitches sa mga local economic and investment promotions offices matikang sa mga magkadorodilain nga LGU. Ginbida san Calbayog City ang Calbayog City Development Project nga nagdutuyo nga maging sentro san kalakalan sa syudad nga nan plano nga desalination project para sa supply sa tubig. Samtang ginpresentar sa Catbalogan City ang mga primera nga investment priority areas sugad sa Sky City Mega Development Project nga nan Green Urban Coastal Expansion, mga proyekto nga magahatag dalan sa moderno nga urban development sa syudad. Waray liwat nagpaorhe ang gobyerno probensyal nga naglaygay sa mga proyekto nga nakatutok sa pagpaupay sa air ug sea connectivity, reclamation ngan tourism projects ug medical development. Lain sini, nagbuhat sa tulong nga couch sessions nga ginpartisiparan sa DTI, LGUs, SSU, banking experts ug Iloilo Provincial Investment Office pinaagi kan Aulen Uwesin. Samtang, nagpadangat naman sa niya expertise si BOI Cebu Extension Office Head Floreza Alpuerto. Nagkamayada liwat sa investor networking deal room ngan B2B, B2G matching agud mas mapahilarom ang sumpayan sa mga negosyante, bangko ngan mga lokal nga opisyal. Sa kabugusan, naggin manilampuson ang Samar Investment Forum 2025 kumo una nga pitad sa paglaygay sa marig-on nga pundasyon para sa mga masunod nga proyekto ngan partnerships sa lalawigan. Talinguha sa aktibidad, hindi rila mag-awhag san pamumuhunan, kundi makabugos san panmaihaan nga relasyon nga magdadara san pag-uswag sa bugos nga Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo balita, Suzette. Good morning, Eastern Visayas! Ay kaduha nga notisya, Catbalogan City. Catbalogan City District Jail ginlunsad ang National Correction Conscious Week 2025 pinagihin motorcade kan kick-off ceremony. Ronald Roma para Han Report. Good morning, Eastern Visayas! Aaron, oray daw audio? Sige po. Pero Google Drive may daman po. Sige po, okay lang. UFM alayon bueno, samtang
very important event for the BGMP to highlight the importance of humane safekeeping, rehabilitation, and reintegration of the PDL into society to become productive and law-abiding citizen. Alright, so da mga salamat Aaron ngan Ronald Roma. Morning, Eastern Visayas. Balik kita nga ni Eastern Samar adto na DepEd Eastern Samar Division nag-aghat na kooperasyon na pribado nga sektor pinaagi Adapt a School program. Ang detalye ada naton report. Radyo Pilipinas report. Ginaghatan Department of Education DepEd Eastern Samar ang mga pribado nga individual nga organisasyon nga makigbuliganay ang mga pampubliko nga eskwelahan pinaagihan Adapt a School program. Sumalakan Abner Aclao, Senior Education Program Specialist han DepEd Eastern Samar, ang programa ay nagtutuyo nga masuportahan ang mga eskwelahan nga ada ang mga lugar nga kulang ha pasilidad ngan mga programa han nutrisyon. Hailarum han Republic Act 8525 o Adapt a School Act of 1998, ang mga kabakyang nga pribado nga sektor in pwede maghatag hin bulig ha pagpapatindog o pag-ayad han mga classrooms, paghatag hin kagamitan, sugad man ang mga programa para panlawas ngan paghahag-id kumukabalyo makakakarawat sirahin tax incentive nga maabot tub 150% han kantidad han ira donasyon. Ginhimo ang panawagan didahan 2025 Division Partnership Development Forum nga ginbuhat ha Premia Hotel, Borongan City, han Martes, Oktubre 23. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so ginbuhat adto kakulob diri Martes, Huwebes, Oktubre 23. Morning, Eastern Visayas. Si cash gift payout malampusong gipahigayon sa sugod. Ana sa pikas linya Ma'am Jama Destriza alang sa detalye. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, malampusong gipahigayon sa miaging adlaw Oktubre 22 ning tuig 2025 ang cash gift payout alang sa mga senior citizens ubos sa Expanded Centenarians Act of 2024 dinhi sa lungsod sa Sogod. Ang naasong kalihukan gisuportahan ni Mayor Sheffrey Tan ug sa lokal nga pangamhanan sa Sogod pinaagi sa paghatag og venue, logistics ug medical assistance aron masiguro ang luwas, organisado ug hapsay nga pagpang-apod-apod sa financial nga ayuda. Gipaisugdahan sa National Commission of Senior Citizens ang LGU silang aktibong partisipasyon o suporta sa mga inisyatibo na nagtinguha sa kaadyuhan sa mga katigulangan. Ang Expanded Centenarians Act of 2024 naglatid sa dugang benepisyo alang sa mga senior citizens, ilabi na sa nag-edad og 80 pataas isip pag-ila sa ilang kontribusyon sa katilimban. Padadyon ang suporta sa LGU Sogod sa mga programa nga nagtabang o naghatag og pasidungog sa mga tigulang diha sa komunidad. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Ma'am Gemma sa detalye atong oras 50 minutos na pasado alas 8 sa buntis. Good morning, Eastern Visayas. Evacuation Center din turnover sa Lope de Vega, Northern Samar. Sa detalye dan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas report. Opisyal naging turnover sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar an evacuation center sa poblasyon Lope de Vega nga magsaserbe nga mauukyan sa mga residente sa panahon sa bagyo o grabe nga pag-inuran. Katuyuanan sa nasabi nga turnover nga maparigon ang disaster preparedness san bungto ug masigurado ang katalwasan san mulupyo sa panahon san kalamidad. Sa ginbuhat nga pagbisita san PLGU sa Lope de Vega, nagbuhat liwat pakighimang raw kaupod ang mga opisyal san munisipyo ug barangay LGUs para masabtan ang kamutangan san komunidad ug matudlok ang kinahanglanon nga kadugangan nga pitad para mabaton ini. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa Rimo Report. Good morning, Eastern Visayas.
Then katapusan nga sumat ha probinsya Samar diha PIA. DPWH Second District Engineering Office nagdumara in coordination meeting para han ipapatuman nga 15-ton load restriction ha Calbiga Bridge. Jesse Gabon pa para han report. Ginisgutan ng Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office o DPWH 2nd DEO ang Samar ang pagtutumanon nga 15 katonelada nga gross vehicle weight restriction na Calbiga Bridge epektibo yan ng Oktubre 27. Hagin dumara nga coordination meeting nga Samar Convention Center din ng Oktubre 20, ginlaygay ang DPWH 2nd DEO ang structural assessment nga nagsusumatan presente nga kondisyon ng tulay ngan kun kay ano ipapatuman ang restriksyon. The findings are clear. The bridge is showing signs of stress and weakening from years of service and continuous overloading. Sumala pa DPWH ang Calbiga Bridge inusa nga steel truss bridge nga gintukod di dapahan dekada 70 ha pareho nga panahon han San Juanico Bridge. Tungod han kaiha, diri na inin makakasuporta hin 15 katonelada kada lane para ha mga sarakyan nga maagi ha magkasumpay nga direksyon ha pareho nga oras. Tikang Oktubre 27, ang bago nga patakaran ng trapiko ha Calbiga Bridge in magtutugot lahin pagtabukin usa nga sarakyan na usa nga oras, ngandiri na makakaagi adton sobra ha 15 katonelada bisan pa matapos na ang pagparigon ng tulay. Ginarekomendar gihapon ng DPWH nga ang mga sobra 15 katonelada nga mga sarakyan nga diri makakaiba ng ira karga in mag-agi ha Eastern Samar para ha mga panorte o basay para ha mga southbound o mamiling in alternatibo nga logistics sugad ha na ruro o barging. Everyone must understand why this action is necessary. If something unfortunate happens to the bridge, it will not only bring inconvenience but cause serious disruption to mobility, livelihoods, and the local economy, especially since we have no alternate road to serve as backup. Ini nga implementasyon in nauyon na polisiya han DPWH para han load posting han mga tulay, ngan pagpapatuman han mga patakaran han trapiko mahitungod han maximum nga load limits. Hapag kaya na, ginuhulat pa ang DPWH 2nd DEO ang approval ang 140 million pesos nga budget para han retrofitting han Calbiga Bridge. Ginagat liwat ni Golmatico ang mga stakeholders, transport groups, truckers, drivers, business sectors nga nan publiko nga makaintindi, magkooperar nga magsunod ang nasabi nga restriction para han seguridad han katanan. Na mga salamat, Jesse Gabon Pang and Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang pangarawat han aplikasyon para ha Work Immersion Outreach Program han DSWD-8, nagpapadayon ano detalye ha report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Nagpapadayon ng pangarawan ng aplikasyon na para itong mga kwalipikado ng out-of-school youth rehiyon nga karig magpailarom hin pagtrabaho Department of Social Welfare and Development 8. Ginti ka nga ng pangarawan itong Miyerkules ng adlaw, Oktubre 22, 2025. Ini nga programahan na ehensya na mugso para ha mga out-of-school youth nga disadvantaged youth. Diin panuyo nga mabuligan hira maging self-reliant, economically productive nga social responsible citizens. Ang kwalifikasyon han out-of-school youth inan masunod na edad 18 nga 25 anyos, aadha maupay nga kahimtang panlawas og fit to work. Tatagan prioridad ang mga aktibo nga membro han Pag-asa Youth Association of the Philippines or PIAP. Ang binulan nga kitan pamilya indiri malapos sa 12,082 pesos ngan dapat inuray pa makarawat hanauna nga duha ka tuig nga implementasyon hanasabi nga programa. Ginaghat adton mga interesado kwalipikado nga out-of-school youth nga magsumite han mga sunod nga mga reksetos. Application form, PSA or LCR birth certificate, original or certified true copy, certificate of indigency, 2x2 ID picture, nga certification na gikan LGU como papreba hiton pagiging membro han PIAP. Ang mga rekisito sa nagsusumite ha DSWD Regional Office or ha pinakherani nga DSWD Subfield Office sa probinsya. Dugang pa na ehensya, tatagan prioridad adton mga LGUs nga may adaktibo nga PIAP organization. Nganan mga karawat nag-a-assign ha DSWD Office o gaharani nga LGU nga may functional PIAP hatag sa nga lugar. Pero ha mga magiging papel han
mga karawat nga aplikante and pag-assister ang mga PIAP organization hapag dumarahin mga aktibidad sugadhan peer counseling, leadership training, advocacies, sports, socio-cultural and recreational activities. Ang pangarawat ng aplikasyonin magpapadayon nga daing ng adlaw, Oktubre 24, 2025. Impormasyon hikay pinaagihan ni DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat dayan, samtang haultimo nga sumata estihanon, DepEd Eastern Samar, kinilalaan papelhan stakeholder sa pag-uswag, handi kalidad ng edukasyon ha probinsya. Ang detalye, ha report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Ginpangunahan ng Department of Education, Schools Division of Eastern Samar, pinaagyan School Governance and Operations Division kon SGO Social Mobilization and Networking Unit ang gindumarang at 2025 Division Partnership Development Forum para pag-urusaon ng mas marigon nga kooperasyon habut nga ang gobyerno, pribado nga sektor, non-government organization ngan mga lokal nga opisyal han probinsya. Haya State of Partnership Address ginkilala ni Dr. Marixel Ivardoni, Chief han SGOD, ang papilhan mga partner hapag pauswagan di kalidad nga edukasyon ha probinsya. Iya iginsumat nga maabotin 89.8 million pesos ang nakolekta nga suporta tika nga 3,756 nga partner hanya na lang nga school year 2025-2026. Iniimpinaagihin mga donasyon sugadhan learners kits, information communication technology equipment, mga scholarship feeding programs ngan iba pa nga mga proyekto para han 99,777 nga estudyante ngan 6,145 nga teaching and non-teaching personnel han division. Sumala kan Dr. Ivardoni ang mga partnership na nagpapakita han nagkakarusa nga paningkamot para hin quality, equitable, and inclusive basic education para nga tanan nga estudyante hanatad han Eastern Samar Division. Lakip han mga stakeholder nga tinambungan okasyon ang mera board member Cristelia Dao nga nagrepresentar kan Governor Ralph Vincent Ivardoni, board member Stella Maris Libanan nga nagrepresentar gihapon kan House Minority Leader Marcelino Libanan nga Congressman Christopher Shin Gonzales, board member Miles Chu, board member Ervin Pormida, sangguni ang panlunsod member Daza nga nagrepresentar kan Borongan City Vice Mayor Emmanuel Chusongko, tinaglawas tikang Hatek Iron Resources Incorporated, Imer Mineral Resources Incorporated, Vera Terra Geosciences Incorporated, Global Minmet Resources Incorporated, Pacific Prime Metals and Resources Incorporated, Nickel Asia Incorporated, Hinatuan Mining Incorporated, City Savings Bank, East West Bank, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, COPE Incorporated, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Science and Technology, Eastern Samar Electric Cooperative, Save the Children Philippines, World Vision, Great Field Nestle Wellness, ngan Plan International Philippines Incorporated. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Eastern Visayas. Alright, anong oras? Alas 9 in punto na gyud no? Sa buntag wala na tay igong oras pa o gamo kadto no ang pipila sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod. Sa ngalan sa may station manager Sir Dindo Alaras, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod, ang atong GIP staff nga si Free J, ingon man sa atong mga news contributor Aljon Malot and Mama Gemma Des Teresa. Kini si Ria Mikati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Jean? Ay, brown out, waray hirangay anya na kuryente. All right, Aaron Cotihar, ada pa ba? Good morning, Eastern Visayas. Okay, sige, waray na siguro nato na iba pa nga mga kaupdanan. Brown out yan na RP Calbayog. Sugad man Sir Aaron. Da mga salamat Miss Ria Mikate, didaha RP Sogod Southern Leyte. Thank you.
RP Calbayog, ASM Jean Navilon, ngan PIA Samar Aaron Cotiharda, mga salamat aton na mga naging kaupod yan na Daisy Atisok Dayan, hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey Transmitter, nga na nato na kabakyang Didia Master Control, Coach Ufem Buna Jr., Bartolo Balanday Sherwin, thank you, Pambuhan, Northern Samar. Ati Pen pumida ini nasaring happy weekend, happy Friday everyone, God bless sa aton nga tanan, utro maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas.